Grabe, 10 years. 10 years. That's a long time. Gusto ko lang gawin tong video na to kasi just for me, myself, na paano ko simulan tong studio na to. I don't know what's gonna happen. So, I have so many plans for this place. Gusto ko siyang gawing studio, YouTube studio to be specific, and then maybe a product photography studio. Pero kailangan muna natin mag-ipon para may pang-build tayo ng studio natin. Pero gusto ko naman din na malay mo makakuha tayo sponsors. Diba? Baka naman kung sinong willing. Gusto ko lang i-document tong process ng aking studio in the making. So today is March 17. Pangarap ko to dati pa. Nung nag-start pa lang ako mag-YouTube thingy. Kasi ang dami kong nakikita ng mga studio. So parang it's nice to have. And then blessing naman. Binigyan tayo ni Lord ng kakataon na magkaroon ng ganitong space. So ko lang kwento sa inyo kung paano ako nagsimula sa photo and video industry. Way back 2016, kasi lumabas doon yata is iPhone 6. iPhone 6s ba? 6? Basta iPhone 6. And then sa mga advertisement nila, parang okay na daw to pang video. At that time, sumisikat yung mga travel vlogs, travel videos. So sabi ko, let me try it. Pagkabili ko ng iPhone, meron kaming travel ng mga tropa ko sa Vegas. So, ginawa ko, tinry ko siya. After ko siya tinry, nagustuhan ko naman, uy, okay to ah. And then, I'm starting to get curious. At that time, parang ayokong bumili ng camera eh. So, bumili ako ng HTC. It's a parang GoPro counterpart siya. Para siyang periscope, ganyan. And then, I came across this new thing, yung DJI Osmo, the very first one. Yung may gimbal, but you have to attach your phone. Yun yung una kong camera. Technically, it's a new camera. At that time, sobrang wala akong alam sa film. Wala as in zero. I have zero knowledge about the film. After that, nag-research na ako kung anong magandang gamitin. Kasi parang nakukulangan na ako sa quality. Parang hindi na siya ganun maganda yung quality eh. Pero, nanghiram muna ako ng camera. At that time, I was into a shoe game eh. Ang pinipicturean ko lang is mga shoes ko. And then, as in, yung feed ko lang talaga puro shoes. So, I started with that. Hiniram ko yun, it's Canon T3i yata ang tawag. Tapos meron siyang mahabang lente. At that time, di ko alam yung ginagawa ko. Ang una ko lang sinearch is how to blur background in photography. Kasi nakikita ko yung mga shoes na shots that time. Grabe yung mga bokeh. Well, at that time, di ko pa alam anong tawag sa bokeh. So, how to blur background. Yun lang muna yung una kong sinearch. And then, after searching, parang natuto ako how to do manual in photography. Yun na yung sinearch ko. Hanggang sa nag-dive deep na ako, I think it was year 2016. 2016 lahat nangyari to. 2016 ako bumili HTC. Ng iPhone, ng DJI Osmo, the first one. And 2016 ko binili yung una kong camera. Wow. Almost 10 years. This is where it all started. Magana pa rin yan hanggang ngayon. It still works fine. Ang photo ko siya.
Okay pa rin eh. Yan, dito ka. Pero bago ko pa binili yung camera na yun, Diyos ko, ang mahal nun sa akin at that time, it was, I think, $700 plus tax, so mga 770. So, mga around 35,000-40,000 just for a camera. It was a Sony a6000. Yun yung first camera ko talaga. Inutang ko pa yung sa dad ko. Thank you, Dad. 1 year to pay. Ganyan. Shit, sabi ko. Anong mangyayari sa akin dito? Parang sobrang mahal naman just for a camera. At that time, syempre, hindi ko pa alam. I mean, mahal pa sa akin yun. Kasi camera lang eh. Just for a camera, parang hindi ko pa siya maintindihan dati. Naglag na sila. Ito ang aking mga lenses. 1635, f4, G, yung power zoom. May 2470 ako. 51.4, 7200. Then, ito yung first ever GM lens ko. First ever. Grabe. Kung isipin mo, kanina kinakwento ko na, shucks, bibili ba ako ng ganong kamahal na camera? Parang $800. And then ito, meron ako nitong, magkano mabili ko that time? $2,400. So, mga 130,000 pesos yata. Ito, 140 at that time. Ngayon, hindi na gumagana. So, display na lang siya. Dami ko naging lente. Grabe. Wow. That's a long time. Pakita ko lang sa inyo yung current state ng aking studio. Kasi gusto ko lang tong i-document para lang makita ko yung pagbabago over time. My plans were dito may parang backdrop dyan para maging podcast area siya. So itong area na to, gusto ko siya maging podcast. At the same time, meron akong pwede ako mag-film ng studio, YouTube studio setup. Meron akong dalawang Amaran F22. Shout out to Marco Lazaro. Gave me the other one. Super thank you. Super friend. Ang dami niyang naitulong sa akin personally. Hindi ko pa alam anong design eh. So, bahala na. So, set up tayo siguro ng mics. Pero for now, DJI mics lang. Baka naman may mag-sponsor sa atin ng mics. That will be helpful. So, after I bought the camera, dun ako nag-start na mag-dive deep. Actually, nakilala ko si Peter McKinnon. Kaya ano sa akin yan, he's a very big part of my career right now kung paano ako natuto. Nasa kanya talaga. Siya yung parang naging mentor ko. Hindi ko naman siya nakakausap, pero siya yung mga pinapanood ko that time. Parang nahilig na ako sa video. Let's switch to this camera. After that, nabili ko na yung camera ko. So, a6000. May mga lente na. 2017, bumili ako ulit ng camera. Bumili ako ng Sony a6500 kasi may IBIS. Wala nga lang siyang flash, pero okay na. Actually, nagamit ko lang siya for 4 months. Wala pang 6 months. So, November ko siya nabili. December, January, February, March, April, binenta ko na siya. Kasi bumili na ako ng Sony a7 III at that time. Sobrang popular ng Sony a7 III. I pre-ordered it February 26 yata yun. Nantay ko talaga yun. So, it was just in time na uuwi ako ng Pilipinas. So, magagamit ko siya for another, another travel videos naman. So, ayun lang ginagawa ko, pretty much it. And then, 2018 din ako nag-start na mag-freelance. Which is may friend ako na nag-shoot siya ng mga wedding. Before that, kaya ako siya nakilala kasi nag-DJ ako that time. Kasi DJ muna ako bago ako mag full-on photo video. Si Kuya Adrian. Hello, Kuya Adrian. Maraming salamat.
Ngayon, si Kuya Adrian, meron siyang photo and video team kasi parang package siya, MC, DJ, photo, video, up lighting. Yan, may mga may mga ganung business siya. So sabi ko sa kanya, Kuya, may binila akong camera, so baka pwede mo akong isama sa mga wedding mo. Kahit saling kit-kit lang. Kahit walang bayad, as in PA, ganyan. Pero binayaran naman niya ako as assistant. So parang fourth shooter ako at that time. I remember vividly na meron akong isang shot na pasok sa SDE. Sobrang tuwa ako. Iba yung happiness ko nun. Like parang fourth shooter lang ako. And then nakasama yung shot ko sa SDE. So parang sobrang tuwa ako na nun that time. Doon ako nag-start. Months go by na walang shoot, puro DJ pa rin ako. That end of 2018, I came across sa mga wedding videos ng Pilipinas kasi I was in the States eh. Ang nakita ko at that time si King. And then I started searching him na parang paano yung ginagawa niya. Doon kami nag-meet ni King naman. Nung minessage ko kasi siya, sabi ko, out of nowhere. Sabi ko, Kuya, kapag ka mayroon kang shoot sa US, parang hit me up. Parang kahit saan pupuntahan kita. Ganun ako ka-eagerness na matuto. Nag-message siya sa akin, meron daw siyang flight sa New York. Sabi niya sa akin, February, meron akong shoot sa New York bago gusto mo pumunta. Ako, who could say no, di ba? Parang King Caldera na yun eh. So, ang ginawa ko, nag-book na ako ng flight. Ayun na, nahook na ako sa... Nagkakilala kami. Nagtanong ako ng mga interesting stuff sa kanya. Yung respect ko sa kanya being a videographer is another level. Kasi sobrang thank you ko talaga, King. You know, na tropa talaga kami niya ni King. Most of my works is sa kanya talaga ako natuto. May mga shoot tayo on the side corporates. And then natuyo ko yung Steiner Films. So that's how I became a freelancer. Videographer, filmmaker, kung ano man. Grabe, 10 years. 10 years. That's a long time. So ngayon, andito lang muna lahat ng ilaw ko. Since sobrang gulo pa nito, hindi ko pa siya na-organize. So, ilaw, bag, lagayan, stand. Yan. Ilaw din ako dito. Ito ang amaran kong LED light. Di ko alam ano gagawin ko dyan. So yan. Ito kasama ko to since 2017 I think. 2017 December ko siya nabili. Dami na namin pinagsamahan ito. Dami na napuntahan ito. Anyways guys, so I know wala mananood sa inyo nito pero I'm gonna start working for myself. But if you get to this far, I appreciate it. Super thank you. Ayun po ang story ko in my 10-year journey. I promise I'm gonna upload many more videos this year. Kung makasampu ako, marami na yun. Pero I'll do it. I have to do it. Peace. Thanks for your time. See you again next time. Peace. Stress free, I ain't never